Sa sandaling yun ay hindi na mahalaga ang lakas ng kapalaran dahil napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang kakayahan. Sumigaw ang kalaban na hindi siya papayag at naglabas ng banal na liwanag na bumalat sa kanyang katawan at nang tamaan ni Ming ng kanyang espada ay tumalbog lamang ito sa liwanag na iyon. Tumawa ng malakas ang kalaban at sinabing may kakayahan nga si Ming na hindi makuhaan ng kapalaran ngunit mamamatay pa rin ito at tinanong pa nito kung alam ni Ming kung sino siya. Sinabi ni Ming na kahit sino pa siya ay magiging patay na ito ngayon at malamig na tumawa ang kalaban bago ipinakilala ang sarili bilang si Chong Chanji na anak ng pinuno ng True God Sect at may basbas ng swerte mula sa tunay na Diyos kaya imposibleng mapatay siya ni Ming. Sinabi ni Ming na isa pala itong masamang nilalang mula sa masamang sekta kaya lalo itong dapat patayin at inilabas ni Ming ang Space-Time Sword na nanginig sa tuwa at sinabing sa wakas ay nasa Martial God Second Stage na si Ming at naunawaan na nito ang mga hiwaga ng espasyo kaya magagamit na nito ng husto ang kapangyarihan nito. Ginamit ni Ming ang Great Cutting Technique at inihampas ang Space-Time Sword sa hangin at biglang lumitaw ang napakaraming itim na linya na parang mga sinulid na nagkagulo sa buong paligid. Sa isang iglap ay naputol ang mga bundok at lupa sa loob ng 1,000 milya pati na rin si Chong Chanji at ang mga gumagala na patay na walang buhay. Nawasak ang katawan ni Chong Chanji kaya hindi na niya napigilan ang paglabas ng kanyang napakalakas na kapalaran na halos nakikita na parang makapal na usok. Dahil si Ming na lamang ang natitirang buhay na tao doon ay natural na pumasok sa kanya ang lahat ng kapalarang yun at agad na binuksan ni Ming ang kanyang katawan mula sa pagpigil ng eternal power at hinayaang pumasok ang napakalakas na kapalaran. Kung may ibang tao roon ay makikita nila ang isang tuwid na gintong haligi ng liwanag na bumababa mula sa langit at pumasok sa tuktok ng ulo ni Ming. Tumagal ang haligi na iyon ng kalahating oras bago nawala at huminga ng malalim si Ming at sinabi sa sarili na tila wala namang kakaibang naramdaman. Itinago niya ang Space-Time Sword at dahil siya na lamang ang natitira ay hindi na maililipat pa ang kapalaran kaya lumitaw ang gate na inihanda ni Ji Sheng at pumasok siya roon. Sa bulwagan ng palasyo ay nakatingin ang lahat ng opisyal sa gate at 1 oras na ang nakalipas mula nang pumasok ang Human Crown Prince at hindi pa rin ito bumabalik. Karaniwan ay sa loob lamang ng 15 minuto ay nalalaman na ang resulta sa Undying Mountain dahil ang mga nagiging patay na gumagala ay nagiging ganoon agad at ang mga makakalabas ay lumalabas din kaagad. Kung hindi pa bumabalik ang Crown Prince ay marahil patay na ito at si Ji Sheng at ang kanyang mga kasama ay may mga ngiting tila alam na nila ang magiging resulta. Biglang may lumabas na tao mula sa gate at ito ay si Ming na diretso siyang naglakad patungo sa trono at mahinaong sinabi na patay na ang taong may malakas na kapalaran na inihanda nila at nakalabas na siya. Namutla sina Ji Sheng at ang iba pa at hindi nila maintindihan kung paano nangyari yun o kung paano napatay ni Ming ang taong yun gayong kapag sinisipsip ang kapalaran ay hindi makakagalaw o makakagamit ng kapangyarihan. Hindi na sila binigyan ni Ming ng pagkakataong mag-isip pa at tinanong niya kung nangangahulugan ba na nakapasa na siya sa pagsubok. Kahit labag sa kanilang kalooban ay napilitan silang batiin si Ming at sabihing nakapasa na siya sa lahat ng pagsubok. Pagkatapos ay dumating ang bagong Earthly Emperor at Heavenly Emperor at inihayag na sa susunod na araw ng tanghali ay iluluklok ang bagong Human Emperor at tapos na ang pagpupulong. Kinabukasan ay isinuot ni Ming ang damit ng emperador at sa gitna ng pagyuko ng mga opisyal ay kinoronahan siya sa Three Emperors Hall bilang bagong Human Emperor. Napakahaba ng seremonya at umabot ng 5 oras bago natapos at nang matapos ang lahat ay gabi na. Lumipat ang dating Human Emperor sa Earth Emperor Palace at ang dating Earthly Emperor naman ay lumipat sa Heavenly Emperor Palace at si Ming na ngayon ang may-ari ng Human Emperor Palace. Marami na siyang tagapaglingkod at mga bantay na malalakas at tinawag niya si Xiaoxi at sinabi nito na masaya siya na naging Human Emperor si Ming. Sinabi ni Ming na bagaman nakakapagod ang pagiging Human Emperor ay marami rin itong pakinabang tulad ng pagkakataong ilagay ang Undying Divine Tree sa mismong Human Emperor Palace at pagkatapos ay pinalabas ni Xiaoxi ang napakaraming ugat nito at hindi nagtagal ay nabalot na ang buong palasyo ng Undying Divine Tree. Mahigit 1,000 Undying Guard ang inilagay bilang mga bantay at maya-maya ay dumating si Shanglong. Sinabi ni Ming na mananatili muna siya ng ilang panahon at pagkatapos ay si Shanglong na ang bahala sa mga gawain ng pagiging Human Emperor. Ngumiti si Shanglong at sinabing mag-focus na lamang si Ming sa pagsasanay at hindi siya nito guguluhin maliban kung may malaking bagay.
Sumang-ayon si Ming at sinabi na si Yi ay may mabuting pag-iisip at maaaring tulungan si Xianglong sa pamamahala at idinagdag pa niya na dapat ding pagbutihin ni Xianglong ang kanyang pagsasanay at bukas ay papasok na ito sa mundo ng Space-Time Sword upang magsanay. Aayusin ng Space-Time Sword ang oras doon at hindi lalabas si Xianglong hanggat hindi ito umaabot sa Longevity Stage 9. Sinabi ni Xianglong na hindi mahirap yun ngunit nag-aalala siya na baka hindi matatag ang kanyang pundasyon at sinabi ni Ming na mayroon siyang karanasan sa pagsasanay ng Human Emperor at maraming kayamanan na ibabahagi niya kay Xianglong. Pagkatapos ay ipinadala niya sa pamamagitan ng isipan ang lahat ng dapat nitong matutunan at kinabukasan ay pumasok na si Xianglong sa loob ng Space-Time Sword at nagsimula ng mahabang pagsasanay. Sa simula ay naging kawili-wili para kay Ming ang pagiging Human Emperor ngunit wala pang isang araw ay nalunod na siya sa napakaraming papeles at mga problemang tila walang katapusan. Bukod pa rito ay naramdaman niyang may binabalak muli ang 8th grade families matapos ang kanilang pagkabigo. Isang araw sa pag-aaral ng Human Emperor Palace ay may lumitaw na anino at magalang na tinawag si Ming na Emperor at ito ay si Yin Wei na isa sa 4 na mga tagapagbantay ng Human Emperor na dalubhasa sa pagtitipon ng impormasyon. Sinabi ni Ming na magsalita ito at iniulat ni Yin Wei na ang 8th grade families ay nagsimula ng gamitin ang kanilang lakas upang bawiin ang mga lupain at mga tindahan. Nagpadala rin sila ng mga pribadong hukbo upang buwagin ang mga maliliit na grupo sa iba't ibang lugar at dahil doon ay dumarami ang mga taong walang matirhan at walang hanap buhay sa bawat lalawigan at county. Inaasahan niyang lalala ang sitwasyon sa loob ng isang buwan at tinanong ni Ming kung gaano karaming lupain at tindahan ang kontrolado ng 8th grade families. Sumagot si Yin Wei na 70% ng mga lupain, 60% ng mga minahan, at 55% ng mga tindahan sa buong Three Emperors World ay pag-aari ng 8th grade families at bukod pa rito kontrolado rin nila ang maraming sekta at grupo habang ang mga kasino, aliwan, at mga restaurant ay 70% pag-aari nila. Nabahala si Ming sa narinig at sinabing napakalakas pala ng 8th grade families at nag-utos siya kay Yin Wei na sa loob ng 3 araw ay magsumite ng buong ulat tungkol sa mga taong nawalan ng lupa at kabuhayan at ang bilang ng mga taong walang trabaho matapos buwagin ang mga grupo. Yumuko si Yin Wei at umalis at pagkatapos ay tinanong ni Ming si Xiao si kung may mga bakanteng lupain sa kanilang nasasakupan. Sumagot si Xiao si na karamihan sa mga malalaking mundo ay kontrolado na ng iba at ang mga planeta naman ay hindi angkop sa tao. Nag-isip si Ming at sinabing pumunta sila sa Xuanshan Great World upang kausapin si Xiao Jing o kilala natin bilang ang Crystal Goddess. Pumunta si Ming sa Xuanshan Great World at sinalubong siya ni Xiao Jing at agad na tinanong ni Ming kung maaari bang maglagay ng mga tao sa Xuanshan Great World at Liangyi Great World. Umiling si Xiao Jing at sinabing mahirap yun dahil ang isa ay mundo ng mga insekto at ang isa naman ay mundo ng mga mababangis na halimaw. Bumuntong hininga si Ming at sinabing malaking problema ito at nagbigay si Xiao Jing ng ibang mungkahi. Sinabi niya na nakapunta na siya sa Keotech Continent at doon ay maraming kayamanan at napakataas na uri ng spiritual energy. May mga lugar doon na matatag ang espasyo at kung lalagyan ng formation ay maaaring gawing tirahan. Nagulat si Ming at sinabing mahirap makapasok sa Keotech Continent dahil binabantayan yun ng Divine Race at sinabi ni Xiao Jing na naroon si Xiao Si at maaari itong mag-ugat doon upang protektahan ang mga tao at patatagin ang espasyo at maghanap ng mga kayamanan. Tila magandang ideya ito at nagtanong si Ming kung gaano kalaki ang maaaring tirahan sa Keotech Continent. Ipinaliwanag ni Xiao Jing na ang Keotech Continent ay halos ika-10 bahagi ng dating Ancestral Source Continent at napakalaki nito kaya ang kabuuan ng mahigit 1,000 malalaking mundo ng mga tao ay hindi pa rin kasenlawak at kasenyaman nito. Nagsalita si Xiao Si at sinabing kung makakapag-ugat siya doon ay hindi na kailangan pang dumaan sa teleportation gate ng Divine Race at sa tulong ng Space-Time Sword ay makakagawa siya ng ligtas na daanan sa espasyo. Nag-alala pa rin si Ming dahil sa mahabang panahon ay wala pang nakapagpatayo ng malaking pamayanan sa Keotech Continent kaya may panganib pa rin at ipinaliwanag ni Xiao Jing na sa mga nakaraang taon ay unti-unting nagsasama-sama ang mga piraso ng dating kontinente at balang araw ay mabubuo muli ang Ancestral Source Continent. Dahil doon ay patuloy na humihina ang kaguluhan ng espasyo sa Keotech Continent at sa hinaharap ay magiging mas maayos ang kalagayan doon kaya kung magtatayo sila ng pamayanan doon ay lalo lamang itong gaganda sa paglipas ng panahon.
Nang marinig yun ni Ming ay nagdesisyon siyang ituloy ang plano at sinabi niya kay Xiao si na bahala na ito sa pagpapalawak at siya na ang bahala sa pera. Ngumiti si Xiao Si at sinabing kung bibigyan lamang siya ni Ming ng sapat na pondo ay kaya nitong sakupin ang kahit gaano pa kalaking lugar at sinabi ni Ming na huwag mag-alala sa pera at gawin na lamang ni Xiao Si ang lahat. Ito ay isang malaking desisyon na magbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan at sinabi ni Xiao Jing na kahit nakapunta na siya sa Ancestral Source Continent ay hindi pa rin niya lubusang alam ang mga hiwaga nito kaya mas mabuti kung may isang malakas na tao na mag-iimbestiga at hahanap ng mga matatag na espasyo. Agad na naisip ni Ming si Old Huang at sinabi niya na sana ay makaalis si Old Huang sa Legendary Academy dahil ito ang pinakamainam na tao para sa gawain. Samantala sa Legendary Academy ay bumahing si Old Huang habang umiinom ng alak at napakamot ito sa ilong at sinabing may nagsasalita tungkol sa kanya. Wala pang isang minuto ay dumating na si Ming at nagalit si Old Huang at sinabing huwag nang bumalik pa si Ming at huwag isiping dahil binigyan niya ito ng ilang bote ng alak ay maaari na itong manghingi ng manghingi at sinabihan niya itong umalis agad. Nagpanggap na malungkot si Ming at sinabing may natagpuan siyang napakasarap na pagkain at nais sana niyang ibahagi ito kay Old Huang ngunit kung ganoon ang pagtanggap nito ay aalis na lamang siya. Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Old Huang at tinanong kung anong magandang pagkain ang sinasabi ni Ming at tinanong ni Ming kung narinig na ba nito ang Chaotic Continent. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Old Huang at sinabing huwag na huwag pupunta si Ming sa lugar na yon dahil tiyak na mamamatay ito roon. Nagulat si Ming sa sinabi ni Old Huang at tinanong kung bakit nito nasabi yon. Paliwanag ni Ming na nakapunta na siya sa Chaotic Continent at sa tingin niya ay hindi naman ito kasing-lakas ng sinasabi nitong panganib. Malamig na tumawa si Old Huang at sinabing noong hindi pa nawawasak ang Ancestral Source Continent ay marami ng mga sinaunang nilalang na naninirahan doon at ang mga nilalang na iyon ay umiral na mula pa nang magsimula ang kaguluhan sa simula ng mundo. Nang magwatak-watak ang kontinente ay nagtulungan ang mga ancient beast na yun upang panatilihing halos buo ang isang malaking bahagi nito at ang pirasong iyon ay halos ikasampung bahagi ng buong Ancestral Source Continent at yun na ngayon ang tinatawag na Chaotic Continent. Ang lugar na yun ang pinakamayaman at pinakasagana sa lahat ng bahagi ng dating kontinente at ngayon ay sinasabi ni Ming na pupunta siya roon. Tinanong siya ni Old Huang kung hindi ba siya natatakot na gisingin ang mga natutulog na halimaw na yun at tiningnan ni Ming si Old Huang nang may kakaibang ekspresyon at sinabing ang mga tinatawag nitong ancient beast ay tila kauri lamang niya. Nagalit si Old Huang at sinabing hindi niya kauri ang mga tamad at maruruming nilalang na yun at hindi sila maaaring paghambingin. Tumango si Ming at sinabing hindi sila magkauri at tinanong niya kung ang ibig sabihin ba nito ay natutulog ang mga nilalang na yun. Sumagot si Old Huang na oo dahil noong labanan nila ang puwersang nagwasak sa kontinente ay halos maubos ang kanilang lakas kaya napilitan silang matulog ng mahimbing at kung magising sila ay magkakaroon ng malaking gulo dahil mahilig silang kumain ng tao at maging ng mga Diyos. Kinilabutan si Ming sa narinig ngunit hindi pa rin siya sumuko at tinanong niya kung maaari bang iwasan ang mga halimaw na yun at kung maaari ba silang makapagtrabaho doon nang hindi sila ginigising. Sumagot si Old Huang na posible naman yun ngunit tinanong nito kung bakit ba talaga gustong pumunta ni Ming sa Chaotic Continent at sinabi ni Old Huang na huwag sabihin ang dahilang magdadala ng masarap na pagkain dahil alam niyang hindi yun totoo. Ngumiti si Ming at sinabing nais niyang gamitin ang Undying Divine Tree upang mag-ugat sa Chaotic Continent at gusto niyang maghanap ng mga kayamanan doon at maglagay ng mga tao upang doon manirahan at bukod pa rito ay lalong lalakas ang Undying Divine Tree kung makakapag-ugat ito sa lugar na yun. Nagtaka si Old Huang at sinabing ang maliit na punong yun ay umabot na pala sa ganoong kalaking sukat at maganda yun. Tinanong niya si Ming kung alam ba nito ang pinagmulan ng Undying Divine Tree at umiling si Ming at sinabing ang alam lang niya ay itinanim daw ito noon ng Heavenly Emperor sa kanyang medicine garden at may kakayahan nitong linisin at paangatin ang kaluluwa ng mga tao. Sumang-ayon si Old Huang at sinabing may kakayahan nga ang Undying Divine Tree na paangatin ang kaluluwa ngunit tila nakalimutan na ni Ming ang kakayahang yun. Napaisip si Ming at sinabing totoo nga dahil mula nang maging sacrificial god ang Undying Divine Tree ay hindi na niya muling ginamit ang kakayahang yun. Ikinwento ni Old Huang ang kasaysayan ng Undying Divine Tree at sinabi nitong noong simula ng mundo ay tinatawag itong Guardian Tree. Noong panahong yun ay magulo pa ang langit at lupa at maraming demonyo at halimaw ang naglalabasan at madalas ang mga sakuna at maging ang divine race ay hindi makayanan ng mga ito. Ang Guardian Tree ang naging kanlungan ng maraming uri ng nilalang at dahil doon ay nakaligtas ang maraming lahi.
Nang lumaon ay lumakas ang divine rays at upang makagawa sila ng isang napakalakas na creation artifact ay pinutol nila ang guardian tree at nang putulin ito ay nagkalat ang maraming piraso nito sa iba't ibang lugar. Ang iilang pirasong may natitira pang buhay ay sumibol at naging mga puno na tinawag na undying divine tree. Pagkatapos ikwento yun ay tila may naalala si Old Huang at natahimik ito sandali at tinanong ni Ming kung bakit biglang ikinwento ni Old Huang ang tungkol sa undying divine tree dahil pakiramdam niya ay may dahilan nito. Sumagot si Old Huang na mayroon nga at noong maglaon ay nasira ang creation artifact na ginawa ng divine race sa isang malaking labanan laban sa human ancestor at ang mga piraso nito ay nagkalat sa lugar na ngayon ay tinatawag na Chaotic Continent. Kung dadalhin ni Ming ang undying divine tree doon ay maaaring mahanap nito ang mga pirasong yun at ang mga pirasong yun ay ang orihinal na pinagmulan ng undying divine tree at kapag nakuha ito ng puno ay mabilis itong lalaki at lalakas. Natuwa si Ming sa narinig at sinabing ibig sabihin ba nito ay pinapayagan siya ni Old Huang na pumunta sa Chaotic Continent. Nag-isip si Old Huang at sinabing maaari siyang pumunta doon ngunit hanggang 100 taon lamang siya maaaring manatili roon at pagkatapos ng 100 taon ay kailangan na nilang umalis. Hindi na nagtanong pa si Ming kung bakit dahil alam niyang ang mga nilalang na tulad ni Old Huang ay may malakas na kakayahang makita ang mga bagay na hindi pa nangyayari at mas mabuting sundin na lamang niya ang payo nito. Sinabi ni Ming na sapat na ang 100 taon ngunit kailangan niya ang tulong ni Old Huang upang hanapin ang mga ligtas na lugar na maaaring tirhan sa Chaotic Continent. Tumawa si Old Huang at sinabing kung kaya lamang nitong umalis sa Legendary Academy ay hindi na sana ito nanatili dito ng ganito katagal at nang marinig yun ni Ming ay sinabi niyang susubukan niyang humingi ng pahintulot sa Heavenly Emperor upang payagan si Old Huang na lumabas ng ilang araw. Nang malamang may pagkakataon siyang makalabas ay agad na naging interesado si Old Huang at tiningnan nito si Ming at tinanong kung pakikinggan ba siya ng Heavenly Emperor. Sumagot si Ming na susubukan niya ito at kumuha si Ming ng isang espesyal na talisman mula sa kanyang damit na tinatawag na Upper Three Emperors Talisman at ito ay ibinibigay lamang sa mga kasalukuyang emperors ng Three Emperors World kaya tanging ang 3 emperors lamang ang may karapatang gumamit nito. Naghanda si Ming ng isang altar sa harap ni Old Huang at nagsindi siya ng insenso at naglinis ng kanyang mga kamay. Nagpalit siya ng damit at buong pusong lumuhod sa harap ng altar at nagsimula siyang bumigkas ng isang panalangin. Hindi nagtagal ay nagliwanag ang talisman at naging isang sinag ng liwanag na mabilis na lumipad patungo sa langit at nawala. Sinabi ni Ming sa kanyang panalangin na siya si Yeming na humihingi ng tulong sa Heavenly Emperor at ipinaliwanag niya na nagkakagulo ang 8th grade family sa Three Emperors World at maraming tao ang naghihirap. Napagpasyahan niyang palawakin ang kanilang teritoryo sa Chaotic Continent upang matulungan ang mga tao ngunit mapanganib ang lugar na yun kaya kailangan niya ang tulong ni Old Huang at hiningi niyang payagan si Old Huang na umalis sa Legendary Academy ng 3 buwan. Nang sabihin niya ang 3 buwan ay sumigaw si Old Huang na kung bakit 3 buwan lamang ngunit hindi ito pinansin ni Ming at sinabi ni Ming na 3 buwan lamang at buong puso siyang humihingi ng pahintulot. Pagkatapos ay naghintay siya ngunit walang anumang tugon at nainis si Old Huang at sinabing hindi siya pinansin ng Heavenly Emperor. Napahiya si Ming at hindi nakapagsalita at nang pareho na silang mawalan ng pag-asa ay biglang nanginig ang katawan ni Old Huang at may isang talisman na kusang natanggal mula sa likod nito. Lumipad ang talisman patungo sa langit at nawala at tumalon si Old Huang sa tuwa at sinabing malaya na siya. Sa isang iglap ay nawala ito sa harap ni Ming at nabahala si Ming dahil naisip niya na baka tumakas na si Old Huang at hindi na bumalik at kung mangyari yun ay magiging malaking kasalanan niya. Bago pa siya tuluyang mag-alala ay bumalik agad si Old Huang at galit itong nagmura at sinabing napakakuripot ng Heavenly Emperor dahil kahit pinalabas siya nito ay pinilit pa rin siyang manatiling kasama ni Ming at sinabi nitong malas siya dahil hindi siya makakawala kay Ming. Nakahinga ng maluwag si Ming at sinabing huwag mag-alala si Old Huang dahil magkakaroon ito ng masarap na pagkain at inumin habang kasama siya at mayroon din daw magagandang babae. Nang marinig ang tungkol sa mga babae ay lalong sumigla si Old Huang at sinabi nito na bago sila pumunta sa Chaotic Continent ay gusto muna nitong magsaya ng ilang araw. Tumawa si Ming at sinabing hindi lamang ilang araw kundi araw-araw ay maaari itong magsaya at natuwa si Old Huang sa sinabing iyon at tila mas lalo pa siyang naging malapit kay Ming. Dahil may kasama ng malakas na alay si Ming ay hindi na siya nagmadali at nagpasya silang pumunta sa Only Sect upang makipagkita kay Sun Zongshan. Si Sun Zongshan ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Only Sect at walang ibang lugar na mas maganda para sa paglilibang kaysa roon.
Nang dumating sila ay nasa higaan pa si Sun Zhongshan kasama ang dalawang magagandang babae at pinatunog ni Ming ang isang talisman upang tawagin siya. Sinabi ni Ming na may mahalagang bagay siya at kailangan siyang makita agad at itinulak ni Sun Zhongshan ang mga babae sa kanyang tabi at nagtanong kung ano ang kailangan ni Ming. Sumagot si Ming na pumunta na lamang ito sa lugar na kanilang pinagkitahan noon at malalaman ito. Alam ni Sun Zhongshan na hindi madalas magpadala ng ganitong mensahe si Ming kung hindi ito mahalaga kaya agad siyang nagbihis at pumunta sa hot spring kung saan sila nagkita noon. Nang makita ni Sun Zhongshan si Ming ay nakita niya itong may kasamang isang malaki at mabalahibong lalaki na mukhang masama at ang damit nito ay puno ng dugo at dumi at may masamang amoy. Nagtaka si Sun Zhongshan at tumingin kay Ming na parang nagtatanong kung sino ito at ipinakilala ni Ming si Old Huang bilang isang napakalakas na master mula sa labas ng mundo at ipinaliwanag niya na sinadya niyang dalhin si Old Huang dito upang maranasan ang magandang pagtanggap ng lugar. Dahil matalino si Sun Zhongshan ay agad niyang naunawaan na mahalaga si Old Huang at magalang niyang binati ito at inanyayahang pumasok sa hot spring upang makapagpahinga at makapag-usap sila. Nagtanong agad si Old Huang kung nasaan ang mga babae at hindi napigilan ni Ming ang matawa sa isipan dahil ang isang malakas na tulad ni Old Huang ay ganoon na lamang kasabik sa mga babae. Sinabi niyang huwag mag-alala dahil darating din ang mga babae at magpahinga muna sila at kumain. Tumango si Old Huang at sinabing maligo muna sila at sa loob ng hot spring ay kitang-kita ang katawan ni Old Huang na puno ng dumi at alikabok na tila maraming taon na itong hindi naliligo. Nang pumasok ito sa tubig ay agad na naging itim ang paligid niya at lumayo si Ming at Sun Zhongshan upang huwag silang madamay. Pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan ang nalinis ang katawan ni Old Huang at tinawag ni Sun Zhongshan ang tagapamahala ng lugar at sinabi nito na magdala ng mga magagandang babae. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawang hanay ng magagandang babae na may mahahabang binti at mapuputing balat at may iba't ibang hugis at laki ang kanilang mga katawan. Nang makita sila ni Old Huang ay halos lumuwa ang mga mata nito at sinabi niyang kukunin niya ang lahat at walang sinumang aalis. Nagkatinginan sina Ming at Sun Zhongshan at naisip na baka hindi kayanin ni Old Huang ang 38 babae nang sabay-sabay ngunit hindi sila tumutol at pinuri pa nila ang lakas ni Old Huang. Nang makasama na ni Old Huang ang mga babae ay hindi na nito pinansin sina Ming at Sun Zhongshan kaya umalis na sila at pumunta sa isang pribadong silid upang uminom ng tsaa. Nang makapagbuhos na ng tsaa ay tinanong ni Sun Zhongshan si Ming kung sino ba talaga si Old Huang at bakit ito sinasamahan ni Ming ng ganoon. Sumagot si Ming na si Old Huang ay mula sa Legendary Academy at tinanong kung narinig na ni Sun Zhongshan ang tungkol doon. Muntik nang mapasigaw si Sun Zhongshan at tinakpan ang kanyang bibig at pabulong niyang tinanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang sinaunang mabangis na halimaw na si Tao Tai. Tumango si Ming at sinabing yun nga at humanga si Sun Zhongshan at sinabing napakalakas ng loob ni Ming na dalhin ang ganoong uri ng nilalang. Nagtaka siya kung paano ito nakalabas sa Legendary Academy dahil alam niyang nakakulong ito roon at ipinaliwanag ni Ming na humingi siya ng pahintulot sa Heavenly Emperor na payagan si Old Huang na lumabas ng 3 buwan ngunit kailangan itong manatili sa tabi niya. Lalong nagulat si Sun Zhongshan at tinanong kung paano siya nakapagpadala ng mensahe sa Heavenly Emperor dahil alam niyang tanging ang 3 emperors lamang ang may karapatang gawin yun. Bigla siyang napahinto at parang may naisip at pabulong niyang sinabi na huwag sabihin ni Ming na isa na itong emperador. Tumango si Ming at sinabing bagong lagay lamang siya bilang human emperor at napakaraming gawain na halos hindi na niya alam kung paano haharapin. Tumawa si Sun Zhongshan at sinabing nagpapakumbaba lamang si Ming at hindi na nito alam kung paano ilarawan ang sitwasyon. Sinabi ni Ming na ang dahilan kung bakit niya inilabas si Old Huang ay upang tulungan siyang mag-imbestiga sa Chaotic Continent at kung maaari ay magtayo sila roon ng kanilang sariling lugar. Sumang-ayon si Sun Zhongshan na malaking tulong ang presensya ni Old Huang sa ganitong plano ngunit nang mabanggit ang Chaotic Continent ay biglang naging malungkot ang mukha nito at tinanong ni Ming kung ano ang problema. Naalala ni Sun Zhongshan ang tungkol sa Low Crystal Mine na kanilang mina noon at sinabi niya na ang 42 Low Crystal Veins ay nakuha na ni Ming at ang natitirang 7 ugat ay tuluyan ng gumuho. Halos mabaliw ang pamilya Zhou sa nangyari at sa mga nakaraang araw ay parang mga asong ulol ang mga ito. Nag-aalala si Sun Zhongshan na baka isiwalat ng pamilya Zhou ang tungkol sa Low Crystal Mine at kapag nalaman ito ng Divine Rays ay magkakaroon sila ng malaking problema. Kumunat ang noo ni Ming at tinanong kung ano ang gusto ng pamilya Zhou.
Sumagot si Sun Zhongshan na gusto ng pamilya Zhou na bayaran sila sa pagkawala ng 7 crystal veins at humihingi sila ng 100 bilyong eternal coins. Malamig na tumawa si Ming at sinabing bakit hindi na lamang sila magnakaw kung ganoon kalaki ang gusto nila.